any case, the question ay, this is with regard to the founding fathers. Kung silang aapat lamang na mga founding fathers ay hindi na magawang magkasundo, paano pa nila mapapasunod ang mas maraming kasapian? That's a question. So would you like to ask FF Rod to answer? And by the way, we have FF Talek also here, although his name is showing as Galaxy Tab S6. The FF Roy is also here. So we have the three FFs with us, and I will give them the pleasure of answering the question. Okay. Siguro na, excuse me, Mr. Moderator, can I answer the question? FF Rod, you have the floor. Yes. Alam naman siguro natin, marami siguro nakakaalam sa atin kung ano talaga ang nangyari kay Tito. Si Tito ay nasuspend ng UP primarily because marami na siyang ginagawa at that time na mga bagay that is directly in conflict with our tenets and code of conduct. Actually, ang nangyayari ay nagtatayo siya ng sarili niyang kapatiran. Pero ang membro ay kinukuha niya sa atin. Kung matatandaan ninyo, yung kanyang tinatayong grupo, iba ang spelling ng Triskelion. Ito yung Triskelion na merong Y. Triskelion. At ang kanyang mga pinagbitawang salita ay hindi na in conformity with what our tenets and our code of conduct have said. Okay? We have set principles when we started and we founded the fraternity. All of a sudden, he was doing something different. As a matter of fact, he was already getting members in various fora doon sa mga pinupuntahan niyang mga gathering. At siya ay tumatanggap na ng mga membro simply by baptizing them. Okay? Not only that, sa karamihan ng mga ginawa niyang mga polisiya na lihis doon sa ating tenets of code of conduct, binigyan na siya ng warning. As a matter of fact, sa totoo lang, nag-usap kami ni Tito dito sa Maynila nung dumating siya. At, ako ay nakipag-usap sa kanya, kasama ko si Talek, kasama ko si kapatid na Rafi Nantes. At sinabi ko sa kanya na Tito, baka naman pwedeng sigilan mo na yan. At marami nang nakakapansin ng mga brad, ng mga kapatid, na iba na ang sinasabi mo. At nagtatayo ka na ng sarili mong kapatiran. Ang sagot ko sa akin hindi ako titigil, bahala kayo, gawin nyo ang gusto nyo. Okay? So, lumahon yan, at nagkaroon, napansinan ng lahat ng mga brad, lalong-lalo na yung mga brad sa UP, at sinabi nila, teka muna, ano ba itong nangyaring ito? At nagkaroon ng isang komite na nag-aral dyan na inabot ng 1 taon. At siya ay binigyan ng maraming pagkakataon para sumagot. Siya ay pinadala ng registered mail. Siya ay pinadala ng email. Siya ay tinawagan sa telepono. Ngunit ayaw niyang makipag-usap. So dumating ang panahon na kailangan magdesisyon ng committee. After 1 year, the committee came up with a recommendation and the Board of Trustees of UP decided to suspend him indefinitely. Remember, hindi ito expulsion. Ito ay suspension. At ang suspension, ang sinasabi ay, kung babalik ka sa amin at aaminin mo ang iyong mga pagkakamali, and then you're welcome. Maaaring magkaroon tayo ng bagong proseso para matanggap ka ulit. Pero hanggat hindi mo ginagawa yan, ay ikaw ay suspendido. At ito ay dokumentado. Ito ay, all of these are documented, all of these are on file. And I'm sure that there are some of you who were able to read, what's there in that file. So I don't see any reason why sasabihin ng mga tao na at ang mga brads na iba na bakit nawala si Tito, bakit hindi kayo magkasundo. Ito ay hindi away dahil may personal kaming galit. Ito ay away dahil iba na ang pinag-uusapan natin, kapatiran na ang pinag-uusapan natin, prinsipyo na natin ang pinag-uusapan natin, tenets and code of conduct na natin ang pinag-uusapan. Ibang usapan ito. Hindi ito away na simple lamang na personal.
As a matter of fact, I can go and face Tito anytime and still be friends with him. And you know very well that there are other Brads at the time who joined us in establishing the fraternity. They are still friends of ours. It just so happened that they made the choice to leave the fraternity. Up to now, kung nakikita kami, magkaibigan kami. Pero hindi namin sila Brads. Thank you. Maraming salamat, FF Rod.